Hello mga dads, welcome again to my channel, Mark TV. At ito na nga po, na-miss ko kayo. So medyo matagal-tagal tayong walang nagawang video kasi nagkaroon ng aksidente. So nabasag po kasi cellphone ko. Ngayon yung mga videos ko, yung mga nakaraan, hindi ko na po sila ma-recover. So sinusubukan ko pong i-recover pa siya or binubuhay ko pa yung cellphone. Ayaw na talaga. So, kailangan pa daw gumastos, medyo malaki. Tinry ko na rin pala siyang paggawa kaso parang mas lumala. Ayan. Pero by next week pa, darating yung in-order ko na original na screen para ma-recover natin yung mga ilang videos at yung mga files natin. Ayan. At ito po yung pinaka-topic natin sa araw nito. Itong, charan, service valve. So, ano nga ba yung trabaho ni service valve? Bakit may service valve ba yung mga outdoor unit natin or yung mga aircon na may outdoor? So, ano ba yung naitutulong nito? Una mga dads, ito po yung tumutulong sa atin para mag-pump down or paano mag-save ng freon. So, nakakapag-save tayo ng freon sa pagkukulong ng freon sa outdoor unit natin. Ayan. So, i-review lang natin pero may mga videos tayo dyan, ilalagay ko na sa description kung paano pump down or mag-save ng freon. Ito kasi nakuha ko siya sa discharge. So kung naalala nyo pala yung last video natin, yung may leak siya dito. So banda dito sa baba. Sumisingaw siya. Ayun. Kaya pinalitan natin siya ng service valve. So ito po mga kadads, nagsasave tayo ng freon or nagpa-pump down tayo. Una po natin sinasara yung discharge para makulong na, hindi na lumabas sa outdoor natin yung mga freon. Tapos pag wala na siya, pasero na siya dun sa gauge natin, doon natin sasara yung suction. So ngayon, kahit tanggalin mo na yung mga tubo nun, safe na yung freon natin, nakakulong na. Basta't walang singaw or walang leak po yung outdoor natin mga kadads. Ito, balik tayo mga kadads. Halimbawa, ito kasi may singaw na siya dito. Sumingaw siya dito mga kadads. Kailangan mo na ba siyang palitan o i-replace? So dito sa video to, ito ang ating tatalakayan mga kadads. Kung paano remedyoan or i-repair ang service valve na nagli-leak siya dito. Ayan. So mga dads, kung bago ka lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So tara mga dads, let's go! At ito na nga tayo mga kadads, yung service valve natin. So yung service valve, kapag nag-leak siya dito mga kadads, meron po kasi siyang pinaka dito sa loob. So mamaya ako nasasabihin, mas maganda siguro kung ipakita ko na lang mga kadads. Ito mga kadads, kung mapapansin mo, kapag luluwagan mo siya or i-open mo siya, gusto mong tanggalin tong pinaka, sabihin natin tornilyo niya o yung pinaka naglalak niya ng freon. Ayan. So hanggang dito lang siya. Ayan o, maigpit na. Kasi mga kadads, meron siyang tinatawag na or meron siyang ring. Ito, pakita ko. Medyo naninibago na ako sa pagbablog mga kadads. At medyo matagal-tagal na lang kasi. Ito po, kailangan po natin tanggalin tong ring niya. Ayan o. Ayan. So, kailangan mo lang siyang tanggalin para mailabas mo siya ng todo yun. So, gagamitan lang natin siya ng pangtanggal. So, medyo matilos. Or kung may mga idea kayo para magtanggal ng ring ng ganito sa mabilis na paraan, so paki-comment nyo na lang sa baba mga dads. Ayan, para magkaroon po tayo ng idea at ako na rin po mga dads. So ito lang po yung ginamit ko, so pasantabli lang po. Ayan na nga po, medyo pahirapan yung pagtanggal dito. So kung may mga idea kayo kung paano mas mapabilis matanggal yung pinaka metal ring, yun. So mas magandang tawagin na metal ring mga dads. So yun po yung pinaka lock niya para hindi po lumabas yung pinaka Allen screw niya mga dads. Nahihirapan ako Yan mga dads. Yun, natanggal. So ito po yung pinaka ring niya. So kailangan po itong matanggal talaga. Tapos pagkatapos dun mga kadads, ayan, so pagkatanggal ng ring na to, pwede mo na itong tanggalin mga kadads. So luwagan mo lang siya. Ayan. So lalabas na ng buo yan.
Ayan. So paglabas, hilahin mo lang siya. Ayun, so ayaw. Medyo maigpit lang siya. Oops. So ito kasi mga dads, meron siyang ano, ayan o, pinaka o-ring. Oil seal, o-ring, ayan. So kayo na pong bala kung ano yung tawag nyo. Ito kasi kadalasan, tulad sa mga motor, kapag manipis nito, nagkakaroon na ng leak yung langis or oil. So same lang siya sa Prion mga dads. Kapag manipis na to, ganun din po yung nangyayari. So maganda na palitan nyo na rin po ito. Basta't wag lang po siyang magkabutas sa mga dito, yan, sa mga dyan, dito. Pero kapag dito siya mga dads, sumisingaw-singaw siya, bumubula-bula, pagdadaan nyo na po ito. So yung mga parts na ganito, meron naman po nabibili sa mga ano, aircon supply parts and accessories, ayan. So siguro mga nasa 10 piso lang to, ganyan, no? At least ayun, na-save nyo na yung na-issue na yung problema. Hindi na kayo gagastos ng malaki na kapag nagkalik siya dito, papalitan nyo ng buo to, itong buong service valve. So magkano din po to, yung pinalit ko, almost 1,000 mahigit po siya, ayan. Then ito lang po yung naging problema kapag dito siya nag-leak. Ito po yung kadalasan. So kapag mga ganon, i-check nyo muna po ito bago po kayo magpalit ng access valve. Ayan. So pag ganon, babalik mo lang siya ng ganyan. Tutulak mo lang siya. Ayun. Tapos i-screw mo lang siya ng ganyan. At ayun na nga mga kadads, natapos na tayo sa pagpapalit or pag-repair ng service valve. So mga kadads, kapag nagkarik siya dito, so unang-una nyo pong pagdudaan yung goma niya or oil ring or oil seal. So hindi naman siya langis o refrigerant seal. Ayan. So palitan nyo lang po siya, magkano lang yun. Huwag nyo po agad palitan ng service valve, sayang naman po. Baka goma lang po yung problema. At least di na kayo nahirapan, napadali pa yung trabaho nyo at hindi na nagastos na malaki si customer. So mga dads, sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. At mga dads, kung nagustuhan nyo itong video to, huwag nyo naman kalimutan na like ang ating video. Ay napakalaking tulong na ito sa ating channel. So see you in my next video. God bless!